Sa mga nagtatanong kung paano mag-canning gamit ang water bath na method at kung ano ang recipe ko sa paggawa ng pickled green beans, para po sa inyo ang video na to. Before anything else, ang water bath canning na method sa pag-preserve ng pagkain ay ginagamit para sa mga high acidic na food, kagaya ng pickles, kamatis, jams at jellies. Ihanda nyo na ang inyong notebook. So, meron ako ditong 4 na cups ng apple cider vinegar na merong 5% acidity, 7 cups ng tubig, at 1/2 cup na asin. Dalawang batch itong ginagawa ko, kaya kung isang batch lang yung inyong gagawin, gumamit lamang kayo ng 2 cups ng apple cider vinegar, 3.5 cups ng tubig, at 1/4 cup na asin. Ihalo nyo lang ng mabuti yung asin sa mixture at pakuluan ito hanggang sa matunaw yung asin. Ito na yung ibang mga sangkap. Green beans, syempre hindi mawawala. Pwede rin kayong gumamit ng sitaw, pipino at kahit na ano pang gulay na gusto nyong i-pickle. Ang ingredient na to ay optional lang. Pickle crisp granules ang tawag dito. Yan yung tutulong magpa-crunchy sa ating green beans. Kahit na wala na nito, okay lang din. Dati hindi rin ako nito gumagamit at medyo crunchy pa naman yung green beans kahit na wala na nito. After ko mahugasan ng mga mason jars, nilagay ko ito sa oven tsaka sinet sa 275 Fahrenheit for 10 minutes. Pint jars pala yung gamit ko. Sa isang pint jar, naglagay ako ng 2 bawang, 1/4 teaspoon ng red pepper flakes, 1/4 teaspoon pickle crisp granules, at isang ulo ng dill or ganito karami. Kung wala kayong tanim na dill, pwede rin kayong bumili nito sa grocery, sa kanilang spice or herb section. Or kahit na wala na nito, pwede rin. Alam nyo ba na yung nabibili nyong pickles sa grocery na mayroong label na dilly pickles? Ito yung ginagamit nila na herb pang flavor. After nyan, nilalagay ko na yung green beans at siguraduhin nyo pala na mayroong 1/2 inch na space na matira sa ibabaw ng inyong jar. Huwag masyadong punuin. Ang head space ay napaka-importante. Kailangan ito para merong room to expand ang inyong pagkain na kinakan at pati na rin ang hangin sa loob ng jar. So medyo mainit pa rin itong mga mason jars. Tapos yung ating mixture ay mainit din. Lagyan nyo lang yung jar hanggang sa merong matirang 1/2 inch na head space ulit. Pag sakto na yung nalagay nyo na mixture, pahira nyo yung bunganga ng jar gamit yung paper towel na isinawsaw sa mainit na tubig. Then, ilagay nyo na ang inyong lid at saka yung inyong ring. Nilagay ko pala sa kumukulong tubig yung mga lids saka rings for 5 minutes para ma-sterilize sila. Meron akong nabasa na hindi na daw yun kailangan, pero ako sterilize ko talaga para masiguradong malinis yung aking pagkain. Huwag masyadong higpitan yung pagkasara nyo ng inyong jar, dapat finger tight lang. Habang ginagawa ko pala ang lahat ng mga to, nagpa-simmer na ako dito ng tubig. Huwag muna pakuluan, para hindi malaki ang difference ng temperature ng inyong jars at ng tubig. Kasi alam nyo ba na kapag nilagay nyo ang malamig na jar sa mainit na tubig ay maari itong mabasag. Gumamit pala kayo ng rack para patungan ng inyong jars. Pwede rin kayo mag-improvise, gaya na lang nitong ginawa ko. Ginamit ko lang ang mga extra kong rings para mapalapad ang maliit kong rack. Pwede nyo rin silang itali sa isa't isa gamit ang wire. Di pa kasi ako nakahanap ng malaking rack. Ang purpose ng rack ay para mag-circulate ng maayos ang tubig, pantay ang pagkakainit sa pagkain nang hindi masunog ang nasa ilalim, para hindi direktang pumataas ang init sa taas ng jar na maaring maging sanhi din ng pagkabasag, at para hindi magbanggaan ang inyong mga jars. Mga 1 inch dapat ang taas ng tubig sa itaas ng inyong mga jars. Nagdagdag ako dyan ng mainit na tubig kasi kinulang yung tubig na nalagay ko. After nyan, takpan nyo na at pakuluan sa loob ng 10 minutes. Dapat yung kulong-kulo talaga, yung rolling boil. Tsaka ako nagsaset ng timer pag nag-umpisa na siyang kumulo. After nyan, patayin nyo na yung inyong apoy, buksan yung pot, at palamigin muna ito ng mga 5 minutes. Tapos, kunin nyo na sa tubig yung inyong jars. Kapag nakita nyong lumuwag yung mga rings, huwag nyong i-adjust or higpitan, hayaan nyo lang. Nadinig at nakita nyo bang nag-pop yung isang jar? Ibig sabihin, sealed na yung jar na yan. Pero wag nyo muna ito silang galawin hanggang sa lumamig sila. Once lumamig na sila, kinukuha ko yung ring at nililinis ko yung mga jars. This time, hindi ko na ibabalik yung mga rings kasi napansin ko minsan nangangalawang yung mga rings at nahahawa yung mga lids. So pag nahawa na yung lids at nangalawang, maaring masira yung seal ng inyong pagkain. Yung mga sinishare ko pala dito na knowledge ay mga nabasa ko at based ito talaga sa aking experience. Kaya sana may natutunan kayo. Sa pagkakanin kasi
merong iba't ibang opinion at iba't ibang dahilan kung bakit ginagawa yung mga ganitong step, mga ganyang step. Kaya I advise na mag-research din kayo. Ang importante sa canning ay dapat properly process talaga ang inyong pagkain kahit na anumang pagkain ang inyong pinipreserve gamit yung mason jars. Kahit na anumang method yung ginagamit nyo, either water bath canning or pressure canning na method para iwas botulism. Ang botulism ay isang uri ng sakit na maaring makuha sa improperly processed na pagkain, which is another topic na pwede nating i-discuss pag meron akong time. Or pwede nyo rin itong i-research. Botulism, B-O-T-U-L-I-S-M. Anyway, yung last step ko ay nilagyan ko lang ng petsa kung kailan ko ito ginawa at nilagay ko siya sa pinakalikod na bahagi ng aking shelf. First in, first out, para yun yung last ko nang kukunin pag naubos na yung from last year. I hope may natutunan kayo. I put my heart into this video. Salamat!